Breaking news mga kababayan, nako, nanginginig po itong si Trillanes ngayon at itong sila Madriaga de Lima. Dahil nga po dito sa pagsugod na pasabog ni BP Sara Duterte na nagsampa nga po ng kaso. Dito po mga kababayan, maririnig natin ang kampo ni Sara, itong legal counsel na si Panelo Jr., yung anak ni Panelo na dating abogado ni Tatay Digong. Pakinggan po natin mga kababayan. Nako, tila nanginginig nga ang tuhod ni Trillanes dito. Nako mga kababayan, habang umiinom ng kape, nanginginig. Ito ang sabi ng mga komento mga kababayan. Nako, takot na si Trillanes. Magtatago na sa ilalim ng lupa. Halaka, mga kababayan ko, malapit ng 2028, magkakaalamanan na, bloodbath na ito. Yari, mga kababayan, kampo ni Dilima, nagtakbuhan sa CR. Nako, pakinggan po natin ang banat ni Atty. Panelo. Ito po mga kababayan. For the longest time, the Vice President has been content to just deny the allegations against her and to wait for the proper forum to answer the charges. She believes that there are more important things to do for the country, so she focused her energies on serving the Filipino people and focusing on her duties and obligations as Vice President and as erstwhile Secretary of Education, as well as her duties to her family as mother and daughter. But today marks a turning point as she has embraced her responsibility to continue the tapang and malasakit in Philippine government. She has also accepted her duty to hold accountable those who spread lies and misinformation, to curb the will of the electorate, and to propagate themselves in power at the people's expense. So gaya nga ng sabi niya, hindi pwedeng walang managot. So that's why today she filed a criminal complaint for perjury against Ramil Madriaga, arising from the malicious and false statements of Ramil Madriaga in his affidavit dated November 29, 2025. Ayan mga kababayan ko, kumpiyansang mapapanagot si Ramil Madriaga. Halaka, Trillanes, ano na? Kasi ito yung bata-bata ni Trillanes, parang mato-bato na tinanim na naman bilang kunwari, ididiin na naman si Sara na nagpapakilalang ito ba, bodyguard ba, security aid mga kababayan, nagpapicture lang ito mga kababayan. At sinasabi pa ni Madriaga na dinalaw ito mismo sa kulungan. Pero taliwas po sa mga statement ni John Vic Rimulya na hindi dumalaw si Sara Duterte kay Madriaga sa kulungan. Parang Rimulya Trillanes lang, si Boying. Nagkakataliwas ang kanilang mga script, hindi sila nag-uusap. Na ayon kay Boying Rimulya, nag-meeting sila sa kanilang tahanan. Kasama po ang mga ICC investigator, kasama si Trillanes, kasama si Boying, kasama si General Torre, na pinapasinungalingan naman ni Trillanes. Ano ba talaga Trillanes? Bukong-buko ka na, todo deny ka pa. So ngayon mga kababayan, mayayari ang mga ito pag si Sara Duterte, ito na, kumikilos na mga kababayan, may nangangamoy rehas na. Dahil pag si Sara gumalaw na ito, ayan, proper forum na ito. Wala nang kawala. Kailangang may managot, hindi kailangang tumunganga lang. Kita nyo mga kababayan sa kabila ng maraming korupsyon sa gobyerno ngayon.
Sa kabila ng digmaan sa gitnang silangan, hindi mapauwi-uwi ang mga kababayan nating mga OFW na nagsisikap para buhayin ang Pilipinas dahil sa pinapadala nilang mga dolyares para buhayin ang gobyerno. Ngayon, wala man lang sinasabi, nako, crisis sa langit. Walang lumilipad na eroplano. Kasi nga, kikilos kapag digmaan na. Kikilos kapag lumilipad na yung mga missile dyan sa langit. Ba't hindi ka gumalaw nung mga wala pang gera na nagbabadya na ng digmaan? Kabaliktaran kay Tatay Digong agad-agad eh. 'Di ba ngayon, parang wala. Magtipid-tipid muna tayo. Huwag muna tayong gumasta. Diyos ko Lord, para tayong mga bobo niyan. Tuloy pa natin. Nayari sila dito kay Sara Duterte. So anong nakalagay sa complaint affidavit? Pinapatunayan dito sa complaint affidavit na hindi magkakilala si VP Sara at itong si Ramil Madriaga. Wala silang personal o professional na relasyon. At hindi rin totoo yung mga kwento ni Ramil Madriaga tungkol sa mga posisyon niya sa PSG, sa VP-SPG, sa DepEd at sa OVP. Kaya imposible yung pinaparatang niya laban kay VP Sara. So we are confident that this is more than sufficient to for the prosecutors to find probable cause and to determine that there is reasonable certainty of conviction. VP Sara was accompanied today by 5 witnesses, including 2 former PSG commanders who have testified that they don't know any Ramil Madriaga that served in the PSG. She also with her today was Colonel Raymond Lachica, the former commander of the VP-SPG, the Vice Presidential Security and Protection Group. Also with her was Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, who was the security officer for the DepEd, as well as the deputy group commander for the VP-SPG. Also here with us as a witness is Attorney Reynold Monsayak, former OVP spokesperson, and Miss Ana Magnaye, an events organizer based in Davao City. Apart from those 2, we also have as additional witnesses former PSG Commander Major General Jose Niembra, as well as Assistant Special Prosecutor Ryan Kilala. Doon sa impeachment hearings, si VP Sara? I can't answer that. It's best to ask Attorney Poa, but there's a procedure in the House Justice Committee na susundin, so antayin na lang natin masunod yung proseso na yun. Sir, but why now? Because the affidavits po parang lumutang to, I think last year, at least December last year. So parang it took 3 months for you to file a perjury complaint. So others might just ask na baka na-timing doon sa impeachment dahil kasama nga po siya doon sa mga dokumentong pinasa ng mga complainants. So why now? So, hindi naman siya talaga priority ni VP. Ang priority ni VP Sara is magserbisyo. So that's why natatagalan. Medyo may katagalan na rin niyang gusto i-file to, pero priorities get in the way, of course. Pero napapanahon na. Lalo na may impeachment para malaman na ng taong bayan na yes, VP Sara's camp has said that they will address the charges head on in the impeachment proceedings, but here we are. Apart from the impeachment proceedings, we're confronting this head-on by holding Ramil Madriaga accountable. Kasi Ayan, mga kababayan ko, nako. Mabubuko ang mga sinungaling dito, mga kababayan, parang matubato na tinanim na naman ni Trillanes. So ngayon, mabubuko na naman si Trillanes na talaga nga ito ay sinungaling.
itong si Madriaga. Patutunayan ng PSG commander. Nako, mga kababayan ko, sinong nagsisinungaling? Ayan o, bayaran yan si Madriaga. Ibalik sa kulungan yan hanggang malata yan sa kulungan. Halaka. Lalaban talagang agila. Halaka. Ramdam mo na mahal ni BP ang mga tao. Iparamdam na ang pangil sa mga kawatan para maputol na ang kasamaan. Let BP do her duty to serve the people nang walang hadlang. Uhaw na kami sa katotohanan. Laban lang, BP Sara, we love you. Yari ka, Trillanes de Lima, halaka. Nag-back to you na si BP, kaya masaya na ako. Halaka, back to you na. Yan ang tama, BP, labanan mo sila. Labanan mo ang bangag na mga ito. At sana po kasuhan niya din si Trillanes para malagay yan sa tamang landas. Na yan ang nagpakulong kay Tatay Digong. Halaka. Mga kababayan, galit na galit ang mga Pilipino dito. VP Sara is done playing this game with her enemies on their terms. So this is us bringing the fight to them. Kasi kapag napatunayan na may perjury dito si Madriaga, syempre kulong yun. The affidavit of Madriaga is included in the impeachment complaints. No, I think this is a perfect opportunity to show to the people how politically motivated these impeachment complaints are, because they are based on a worthless testimony from an untrustworthy source like Madriaga. It shows that the complainants and those pushing for the impeachment did not fact check or did a background check on Madriaga and his claims, and that's why they claim that his testimony is the smoking gun, quote unquote, for the impeachment against VP Sara. So yun ang pinapatunayan nun. At masaya kami na maipapakita na namin finally sa tao na kung gaano ka politically motivated itong mga impeachment complaint na ito. Pero sir, issue. But Attorney Palad, Madriaga's legal counsel said the Vice President visited him twice, even offering a help for his case related to kidnapping. May we get an information about that? So that's already debunked by Secretary John Vic Remulla himself. VP Sara never visited Ramil Madriaga in jail or anywhere else, and she has no reason to visit him. Pakita nyo mga kababayan, ayon kasi kay Trillanes, ang kanyang mga sinasabi, si Madriaga daw ay binisita ni BP Sara. Sino naman itong Madriaga na ito para bisitahin at bigyang panahon ni Sara? 'Di ba? Pawang kasinungalingan ito, yung mga binanggit ni John Vic Remulla na walang BP Sara na dumalaw sa kulungan kay Madriaga. Nako, mga kababayan, yari na naman si Trillanes dito. Sir, are there additional complaints being considered against Madriaga? Not at this time. Not against Madriaga, yes. It's not Madriaga. Abangan. Nako po. Clue, sir. Anong sabi? Wala pa. Nako, yari. Not against Madriaga, yes. Complaints being considered against Madriaga? Not at this time. She has no reason to visit him. Sir, are there additional complaints being considered against Madriaga? Not at this time. Not against Madriaga, yes. Nako. Not Madriaga. Abangan. Nako, mga kababayan. May kinalaman Wala pa. Sir, So sir, just to clarify, pwede naman niya i-deny na lang din ulit. Sabi niyo kanina, dinedeny lang naman ni VP Sara before, kaya hindi nag-file ng case. Bakit nag-file ng case? Timing sa mga... Nako, sino kaya ito mga kababayan ang bebeltahan ni Sara? Nako, maliban kay Madriaga, sino kaya? Nako, Trillanes kaya o De Lima? Halaka. impeachment hearing, sir. Kasi noon kasi ang paniniwala niya, katulad din ng paniniwala ni Pangulong Duterte noon na karapatan ng tao na mag-file ng kaso. So hayaan na lang. Pero pagka hinahayaan kasi, pwedeng hindi sila natatakot na magsinungaling, maggumawa ng kwento, sumira ng buhay. Ngayon, dinidikit nila ngayon sa impeachment ang
ang kahulugan nun or ang possible consequence nun is, for example, subvert yung will of the people. Kasi gusto mong tanggalin ang isang duly elected official ng bansa. So, tanggap ni VP Sara na duty niya, obligasyon niya na harapin to at panagutin si Madriaga. Ang turning point, sir. Turning point, I'm not privy to the turning point. But yeah, we spoke about this for the first time in, I want to say, January or early Feb. O, kita nyo mga kababayan ko. Nako, sa pool sila Madriaga, Trillanes, dito sila De Lima. Kasi sila De Lima, Trillanes lang naman ang ano dyan eh. Ang nagiging sponsorship niyan mga kababayan eh. Hindi naman mag-aano yan si Madriaga kung walang mga bossing yan. O sige, ganito yan, ganyan. Ituro mo si Sara. Ang magiging kapalit niyan, makakalabas ka na ng kulungan, wala ka nang magiging kaso. Basta tulungan mo kami para madiin ito para hindi maging pangulo. Makaganti na tayo. Tignan nyo mga kababayan ko. Nako po, yari sila dito kay Sara. Siya mismo nagsabi na ituloy na ang kaso. Siya ang nagsabi mismo na hindi na pwedeng hayaan lang tong mga to. Ayan na si Inday Sara. Ako, talagang lakas makapangulo ito, mga kababayan ko. Ramdam na ramdam ang kapangyarihan. Naku, dami. Legal counsel ni VP Sara, kumpiyansang mapapanagot si Ramil Madriaga. Naku, mga kababayan ko. Alam niyo po na kung may mga kasinungalingan nakasaad sa inyong complete affidavit, alam niyo kung maaari po kayo sampahan ng kasong perjury o pagsisinungaling. Okay na po. Grabe ito. Nako. Ibang klase pa naman ang resback ni Inday Sara. Bloodbath talaga ito mga kababayan. Nako, ito na ang sinasabi natin. Madugo ang labanan na ito. Mapapahiya na ang mapapahiya dito. Kasama pati plato dito mga kababayan ko. Nako. Ito na si Sara. May resback na banat na. Okay na po. Baba na po. Okay, sir. Ma'am, sir, ma'am. Excuse lang po. Interview lang. Kahit ano lang po, mabilis lang. Para ano lang, mabilis lang po na ano lang pong ano ma'am. Bakit ngayon lang kayo nagsampa ng kaso ng perjury? Sagot ako dyan. Sige. Pero, Vice, ano pong ano? Eh ano naman ang pakialam mo, bobo? Sino bang reporter ito? Bobo din eh. Eh anong pakialam mo? Kung ngayon lang magsampa yan, eh syempre tatiming yan, bobo din ito eh. Mga bias talaga na ano eh, na mga reporter eh. Ito, nakailang maleta ka. Ito, mga bias sa reporter na ito. Nakatanggap din ng mga ito eh. Isa rin ito sa mga nagpapahirap sa taong bayan eh. Mga bayarang reporter eh. Reaction lang sa mga sa impeachment sa House hearing po ngayon. O di ba mga kababayan, parang itong si Lacson, bakit ngayon kayo naggagaganyan? Bakit kayo gagaganyan? Nagtatatiming kayo? Bakit tinaon yung anibersaryo ng People Power? Bakit ganyan? Tila may politika. Ito namang bobong reporter, ba't ngayon lang kayo nagsampa? Bobo, tanga. Di ba mga kababayan, sino bang bobo na kagaya mo na nagtatanga-tangahan ka dyan? Diskarte yan ni Sara. Di ba timing, proper timing, hindi yung questionin mo bakit ngayon lang. Marunong ka pa kay Sara, abogado yan, bobo. Yan ang sinasabi ng mga komento. Eh tignan mo itong si Ping Lacson, kagaya ng reporter na ito. Ba't ngayon lang sila? Ba't hindi kahapon, hindi bukas? Ba't tinaon-on nila ng ganyan?
May politika ito. Sabi naman nung ibang mga kupal na mga nag-iimbestiga, iimbestigahan daw yung mga yung notaryo na naman na mga bobo. Sipin nyo mga kababayan, imbes na ang imbestigahan nyo yung mga sinasabi nilang mga kawatan, yung mga nagsusuplong ng mga buhaya, ang inyong kinakasuhan. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Let's bring it on, sabi ni Sarah. Anong sabi pa ng mga komento? Laban lang BP, nasa likod mo ang taong bayan, milyon-milyon kami na 100 million ng DDS ito. Grabe. Laban lang BP Sara, God bless you always. BP Sara, good move. God moves in mysterious way. Laban Ma'am Inday. Ayan, yari na sila. Okay? This is the Wonders Philippines mga kababayan. Sana po pakisubaybayan po ang balitang ito mula sa hanggang sa huli, hanggang magharap-harap na si BP Sara at itong mga madriaga nito at mga dilima at mga trilyanes pinkilista na ito. Mga kababayan ko, this is the Wonders Philippines for transparency, for a better democracy. Mabuhay po.